Yan, good morning mga kamamaw. It's Friday today. Yan, day off tayo. Pero syempre, lalabas muna tayo. Sama ko si Mrs. kasi day off din siya eh. Alam mo naman, minsan lang kami magkita ng Mrs. ko. Pero di naman kami hindi kami maglalakwatsa. Hindi hahanapin kami yung tagita. Yung tornilyo nung sasakyan dang kami sa Ford sa mismong dealership kasi doon lang ata makakaharap talaga. Tatanong tayo na kung meron silang available, tapos daling ko na kay Kuya Alex yung sasakyan kasi para ma-finalize na yung pag-aayos. Sabi ng mga manonood, ang tagal na ayusin yung sasakyan ng mga oo nga tagal ayusin dahil nagtatrabaho din yung gumagawa, busy din. Hindi ko rin naman dinala sa mismong dito yung malalaking mechanical dito na pwedeng gumawa nung sasakyan natin dahil syempre para sa akin mas naman yung maganda naman talaga doon, madali pwede nga right away pag pina-schedule. May ang problema yung bayad, medyo tayo sa babayaran natin, pero malaki ang natipid natin mga kamama kung dadali natin sa katulad ni Kuya Alex lang ito. Laking tipid, hindi naman kailangan kung talagang kailangan mong diskartehan para maayos yung sasakyan mo at the same time hindi masakit masyado sa bulsa. Ganun naman yun. So ito pala mga kama. Biya tinola. Balak na yung pagkatapos niya. Pahinga lang din kasi napagod. Actually hindi nga ako nag-overtime kagabi dahil alam mo yung parang sabi nga nila sa sobrang OT mo siya kasi syempre sobrang pagod mo, parang pag tumatawid ka dito sa mga pinto, parang tumatagos ka na. Sobrang gano'n ang dating eh. So, ayun yung mga American Bully. Ayan, project ko din yun, ayusin ko yung screen. Yun ang pinakahuli na. Dahil marami tayo nasa listahan eh. Dahil naka-maintain naman yung backyard natin malinis. Diyan naman na kayo mga alaga ko. Pogi ni Legend, mga kamama no? Parang Leon. Mga kamama, magkakape muna ako. And then, labas na kami nila Jacob at ang misis ko. Yan, nag-take out na lang muna kami sa McDo, yung kape. Ay, nakita niyo yung panahon mga kamamo, maulan. Actually, nag-invite sila Rain yung mga taga Berry Barn dapat. Ngayong araw na to is magka-camping kami. Magpupunta kami sa lake. Parang tamang kwento-kwentuhan lang. Kaso, ang hirap lang banggain yung schedule namin. Hindi mo pa nabayaran kasi pambayad mo. Ang hirap pagbanggain ng mga schedule namin ngayon. Ang availability nila is Sunday. Availability ko is Friday, Saturday. So, ang hirap na merong isa Friday lang pwede. Kaya ako kahit may gagawin akong Friday, kung gusto ko sila talaga makasama, ako talaga mag-a-adjust dahil ang ng schedule namin. Pero sana matuloy kasi mga very boys yun mga natin yan mga batchmate natin na dumating dito sa Canada yan yun na, dama na tayo sa Ford Scotia. Ford muna, late na natin yung tingnan natin para sigurado kasi kung wala talaga doon magbabalak tayo sa ibang dealership, baka naman may kasukat siya kasi anong oras na rin, 11 o'clock na kailangan madala na natin ito yung sasakyan ng mas maaga kay Kuya Alex ito maaga para atis ngayong Friday matapos na niya, tapos naman ang magawa yung sasakyan yung ginawa na. Tayo pa nating mga kamama yung schedule natin sa vlogging. Matindi na si Kakamaw ngayon Ayan, dati-dati. Ayun, na voice over tayo sa gilid. Nag-i-start siya. Siya nag-iisip ng i-content niya. Mayat siya nag-iisip. Ay, straw. Ngayon, yung vlog na lumalapit sa kanya, sila na pukontak sa kanya, diba? Ang galing Merong isa tsaga-tsaga lang. Merong isa din talagang alam mo yung parang lahat naman sila pag syempre nag-vlog, excited ako, diba? Meron akong isang eco-content na parang kakaiba siya talaga mga kamama. Hindi naman siya kakaiba, ibig sabihin yun
Hindi naman siya unique, hindi naman siya unusual na ano. Unusual daw. Oo. Parang hindi mo i-expect lang na i-share niya, sa vlog natin. Kaya na ano ko matindi yun mga kamamo, sabi ko sa inyo siguro sa vlog na darating na yun, maghanda na kayo ng mga tissue nyo. Wow. Maganda kayong tissue nyo. Ano ba yan? Pang MMK ba yan? Pang MMK to. Ayos Matindi. Makaka-relate ka. Actually, nung habang binabanggit niya sa akin yung ano yun, nagkwento na siya ng konting story. Pero sabi ko sa kanya, nasa sa'yo pa rin kung ikaw ang ano, ikaw naman nasa yan vlog mo yan vlog ko to, istorya mo yan. Nasa sa'yo na yan kung ano yung, hanggang saan ang kaya mong i-share. Di biro mga kamamaw. Actually nga yung, ano ko din, pang MMK pero akin na lang yan. Akin na lang yan. Sa kanya. Oo. Kahit naman ako, may, Tsaka may kanya-kanya tayo. move on naman ako. Move on na tayo Ayoko na ng ganyan na ano siya. Tawas, Sabi nga nila ano na tayo tapos na kumbaga ba akin, lipas na yung akin okay na ako doon. Sa kanya kasi sariwa pa. Kaya, magkaiba Sa akin dati pa yun, tagal na. 12 years na. Di ba? Yung sa kanya, talagang sariwa pa. Oo. Kailan ba yan? Kailan ilalabas? Siguro sabi niya June Minihintay lang siya na minihintay lang siyang isa pang isa pang step dun sa parang ginagawa niya. After no, pag nakuha na niya, yung ready na kami. Ay, wow. Grabe, tindi ng mga vlog natin mga kamamaw no? Yung mga content mo, mga buhay ka na. Kakaiba siya. Kasi yung akin mga kamamaw, kung titingin nyo kasi yung vlog ko, maraming vlogger dito lahat yan sinusuportahan natin hanggat may oras tayo. Kapag may bumangga na parang buhay ka na tayo, pinapanood ko yan. Lagi ako nakasuporta kasi vlogger din tayo ng Canada. Suportahan natin yung mga Pilipino vlogger dito sa Canada. So yun nga, lahat ng di ba? Pag pinanood mo yung mga vlog na yan, may mga kanya-kanya silang genre genre ba tawag doon? Yung style or ng pagbablog. Yung sa akin kasi mga kamamo, kumbaga ba sa pagkain, assorted yung akin hindi mo alam kung kailan kakakain ng minudo Paiba-iba akin, minudo, bukas dinuguan. Ganun yung vlog natin mga kamamaw kasi hindi rin naman biro talagang mag-focus ka sa isang sa isang content o isang ano ba tawag doon? Basta yun isang content na pare-parehas ang Sorry, busy ako minom ng kape. Sarap ng McDo. Ay tawag doon, isang yung parang style ng mo na kuya, puro ganito lang ang vlog mo. Isang content. Yun mismo. Isang idea. Isang idea. Ako kasi kalat yung sa akin kumbaga kung basta sa mga manonood, kumbaga kung ano sa panlasan yung mga gusto nyong topic, ayun dun tayo siyempre tayo basta pag may nag-message dyan, lalo buhay Canada, minsan business pa yan, di ba? May balita. May balita, may mga news, may vlog, meron may sa aso. Government, meron sa ASO, merong tamang may masabi lang. Para lang may vlog. Sabi tayo sa ikamama, may vlog lang Pati yung pagluluto walang content. Ano naman yung kasama yun sa parang daily vlog yun. Okay. Daily vlog ang tawag doon. Kung ano na lang may content minsan. Diba? Pero usually may sense. May sense. Lalo kapag buhay ka. Meron pa tayong isang iba vlog na medyo malayo dito sa parang nakalugar siya sa acreage yung bahay niya. Wow, sana all. Acreage, pasyalan natin siya. Diba acreage? Tapos yun? Acreage daw. Tapos dito nag-aano tayo doon, may mga manukan siya. Alam mo ba yun? May farming siya. Hindi naman siya totally farm, manukan lang. Kasi pag sinabi natin farm, ang sasagot niya hindi, manukan lang. Diretso lang na. Yes. So yun ang nangyayari, di ba? Yun ang mangyayari sa mga vlog natin. Na may manukan sila. Siyempre isipin mo, kahit ako first time ko makakapasok sa isang lugar dito sa Canada, tapos bahay lang, hindi siya talaga farm, tapos may manukan siya. Siyempre, number one, tatanungin mo, paano mabubuhay yan pag winter? Di ba malamig? Ano yung ginagawa mo doon sa kulungan mo? Kasi siyempre Siguro may heater. No? Pero kasi siyempre isipin mo kahit may heater yan, ang mentality ng utak mo, isipin mo Ano? dito winter, gaano ba
gaano ba kainit o yung temperatura ng loob ng ano. Alam mo yung ganoon. Ay syempre, manok yan, di naman tao yung ano eh, hindi katulad sila legend sa bahay lang, di ba? Naku, may- Pero usual, ibang gamit nila, hindi mo naman nakatira sa bahay mismo yung ano, yung mga manok, nasa ano lang yan. Meron ka isang pwesto dun sa loob sa bahay mo, sa paligid ng bahay mo na talagang kulungan siya ng manok. Ano ba yung setup nila, may ginagawa nila. Kumbaga, para ka nagpunta ng probinsya, para ka nagpunta ng Nueva Ecija, San Ildefonso, kasi mga kamag-anak tayo dyan. Marami silang manok na kawala lang, diba? So yun ang mga abangan nyo sa ano, sa vlog natin. Same time, syempre, wag natin kakalimutan lahat yung long drive natin, mga kamamo, di ba? Hindi na natuloy. Pero matutuloy yan, kaya nga ito, nilalakad na ni kamamo yung Kaya sasakyan. kailangan nang ayusin ang sasakyan para Oo. matuloy na. Diba? This month, hopefully. Ay, hindi. Diba? Di Next month na. sumasagot kasi siya yung gustong talaga mag-long drive. Kaya sabi ko sa kanya, okay na lang din nung nakaraan, hindi namin tinuloy dahil kung tutuloy namin, nakagastos na kami. Nagastos na namin yung dapat papagawa ng sasakyan. Nailagay na namin sa arkila ng sasakyan, di ba? Kung sana naghintay kami ng konti, which is good, magandang choice. Tsaka ano namin yung decision namin na ginawa. Dahil yung imbis sa papagawa ng pang arkila ng sasakyan, ginamit na lang namin dito sa ano, sa pampapagawa. Mas wise Hindi ko yun. mas wise. Tsaka kung sakaling matuloy kami, gasolina lang ang problemahin namin, di ba? Tapos pagkain, imbes na doble ang gastos mo, iba pa rin yung nai-enjoy mo yung sarili mo na wala kang hesitation na ay, parang magkano na yung nagastos natin, alam mo yung gano'n, di ba? At least matuloy man kami, malaking bagay din yung napag-desisyon na namin na ilagay na lang dito sa pag-ano ng sasakyan. Kasi pag katuloy, nagawa na to, secure na yung ano natin, shop ng 5 to 10 years kasi bago na siya eh. Kasi sabi ni Kuya Alex, yung pagkakakita niya dito dito tayo sa kanan, di ba? Kwento ni Kuya Alex yung sa nakita niya dito sa sasakyan, mula nung binili ito noong 2008, yung bagong-bago pa siya, ngayon lang pinalitan ng shop. Wala, ang tagal So na. ilang taon na, di ba? Ang tagal na. Tanda na kasi tanda ni Bless. So ibig sabihin, hindi pa siya total palitin yung dalawang side. Yung dalawang side na kapalitin, isipin mo tumagal ng ganun katagal ang siya. What more pa pag pinalitan na natin ng bago ngayon. Ang lakas ang tibay. Oh, matibay, tas winter pa dito mga kamamo kasi ang talagang Tibay ng ang partner. ang kumakain sa sasakyan bakit na sisira ang ano is yung winter, yung snow. Doon nagkakalawang kasi yung mga ano natin eh, parts ng sasakyan natin. Pero so far wala naman nabanggit na si Kuya Alex na next project after nito kasi napalitan na natin. Kasi yung lahat naka-maintain na yung makina. Diba? Kaya masarap ang lang ano na tayo natin. maglo-long drive dahil dito yung isang mainit sa likod. Tsaka ikaw din kasi di ka pala kapunta ng ano eh. Oo, hindi pa kasi Ng nakapunta. Tyrell Museum eh, baka mamaya eh. Siyempre ilang taon na dito sa Canada? 6. 6 na. Tapos isipin mo, in the future, uwi ka ng Pinas, di ba? Hindi ko pa. Siyempre, Canadian na tayo, uwi siya Pinas eh. Wow, nagaling Canada. Ano yung mga napasyalan mo eh? Siyempre, nakakaya naman mga kamamo na Hospital mag-share ka bahay. ng moment, kakwentuhan mo yung mga kamag-anak mo, tatanungin mo saan nagpunta, sabihin mo sa Saskatoon lang, di ba? Hindi, pero nakapag-ano naman kami noon last year. Band. Ay, no. Band. Last year nakapag-band bago ako magbuntis. Pero ibig sabihin lang ba na isipin mo lang gagawin mo lang dito sa sarcastic Sweden, Saskatchewan. sarcastic ang sagot. O saan ka nagpunta? Saskatchewan. Diba? Sa susunod, pag okay na ulit, sa malayo na ulit kami, sa bandang Kaya lang, puntahan may pulis. natin ulit ang Pulis sa ating likod. Alberta. Babe lang tayo at may police. Punta tayo sa port. Balik tayo. Ang sarap sa Banff eh, no? Pero gusto ko din mapuntahan yung Jasper. Hindi ko pa na-try yung Jasper. Mag-i-enjoy na yan si Jacob. Nasa ka na ba? Dito ka. Ganda ng Tayo. black. Kinabahan ako dun, ma'am. Nasa likod yung police. Nung kumanan din. Sabi ko talaga, kanan ulit ako. Nung kumanan ako, yun, wala na. Yun sa sumunod. Kala ko, sinusundan eh. Pero usual naman kasi dapat mag-ano yun. Mag... ano, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
magbiblink. Nagkataon lang siguro na ano. Kasi nga naka-camera tayo eh. Pero hindi naman natin inahawakan yung camera at saka di naman natin ano eh. Nakita naman niya record, naka-dual. Kaya pag tinanong niya ako, naka-dual ako kasi para for ano, safety purposes, diba? So yung mama mo, pasok muna tayo sa ano, ito sa Ford. Ito tayo sa loob. Hanap tayo ng ito, parts counter. Tanong lang na. Mga kamama, dumaan tayo sa Ford. Ang sabi niya is wala silang stock. Ang nangyayari, i-order nila ako ng Monday pang dating. So hindi ko muna din isay kasi hindi naman ako nanginayang na kung $60 o $70 yung iyon. Kaso nga lang apat nga daw ang ano, wala daw available na isa lang. Walang problema sa akin yun. Kaso nga lang nung binanggit niya Monday pa. Ay sabi ko paano to ano, tinanong ko muna si Kuya Alex kasi siya magde-decide eh. Sabi ko Kuya Alex paano ba ang gagawin natin? I-order ko ba kaso Monday pang dating? Ay sabi niya, di sige try na lang muna natin yung ano. Try muna niya baka ano naman hindi naman kailanganin na. After pagkatapos noon, ayun, ano na natin. Kung talagang kailangan, ma-order tayo. Pero sa ngayon, sabi ni Kuya Alex, siya nag-decide kasi siya gagawa. Try mo na lang daw mo nang gamitin. Yung ano yung kanina sa isip niya pa ng diskarte. So ayan ngayon, dadaling ko na kay Kuya Alex tong sasakyan. At nang ano na, nang maayos na niya. Narinig ko pa nga, tumatawag ako. May mga kumakalasik pa. Mukhang nagmamekanika si Kuya Alex ngayon. Sige mga mama, balik na tayo. Papunta na tayo kay Kuya Alex. Yan, dito na tayo. Ay medyo maulan pa ngayon eh. Ulan ngayon, hanapin ko na si Kuya Alex. Baka nandito sa loob ng ano, ng garage. Yan, konting panahon na lang matatapos ka rin. Kung sana maayos na magamit na ng swabe sa ating long drive. Papalitan ko na rin yung kamamaw sticker doon sa ibabaw at natuklap nung nagpa-carwash tayo nung nakaraan eh. Kaka-carwash lang, umulan na naman eh. Yan ang problema dito sa ano, pag summertime, pag i-kakarwash mo sigurado uulan maya maya. Yan o, kintab eh, pambago pa rin eh. May dumating na package yan, binuksan ko na siya. Tinouble-check ko lang, sabi ko ano yung laman. So ang nangyayari mga kamama, nauna pa yung hood lifter dun sa ano, sa pag light. Yun, nauna pa to. Ito yun. Sabay-sabay ko siya in-order kaso nga lang yung date na lumabas. Ito yung dapat na late na pinakahuling dalabas. I-deliver sa June 16 pa dapat to eh. Kayang dalawa yan. So kung sakaling tawagan tayo ni Kuya Alex mamaya at natapos na talaga yung sasakyan. Feeling ko naman wala naging problema kasi hindi pa nagme-message si Kuya kasi kung nagka-problema yung tornilyo dapat bibili natin na ipampapalit kung talaga nagka-problema yung tumawag na si Kuya Alex sa akin. So ngayon hindi naman siya tumatawag, baka umubra yung ano. So yun yung dalawa, papalitan natin mamaya. Yan. Ano ko na rin kay Kuya Alex, wala siyang kasamang tornilyo. So ang galing, ang mangyayari tornilyo doon sa ano gagamitin nasa ano na. So ayan, pakabit na rin natin kay Kuya Alex pag ano tinawag tayo mamaya. One day later. Yan mga kamama, maglalakad kami ni Baby J kami sa ano the Great Buffet of China. Yan, so pumunta kami dun kay Junior, kay paring Junior, binyag ng anak niya eh. So wala pa kami sasakyan, ginawa ni Junior kanina, sinundo kami kasi malapit lang naman yung bahay namin dito sa sa Great Buffet of China. So nilakad na lang namin pauwi. Nag-ano sila na yacht camp, sabi ko wag nalakad na lang para kahit pa paano tong si Jacob malibang-libang ba kasi malapit lang kami. Kasi yung sasakyan hinihintay pa. Yun, last update natin sa sasakyan is hindi talaga matanggal ni Kuya Alex yung hindi niya mabaklas yung tornilyo dun sa may ng struts. So ngayon nag-ikot pa ata siya sa mga tinatawag na para bang yung mga baklasan ba ng mga sasakyan dito, yung mga yung mga total wreck na sasakyan. Nagpunta siya ata doon. Baka sakali siya, baka makakita siya ng tornilyo. Kasi yun na lang ang kulang eh. Pag nakakuha siya ng tornilyo, may kakabit na yung struts natin at makukuha na natin yung sasakyan. So ngayon, dito kami sa malapit na natin Church's Chicken, di ba? Diyan yung
Diyan tayo bibili ng manok eh. So ito lang yung Buffet of China, banda lang dito. Ayan. Tapos tatawid lang kami doon sa may stoplight na yun, may naka-green na ilaw na yun. Pagtawid namin, yun yung bahay namin. So ayan, di ba? Kaya sana nga maayos yung sasakyan natin, hindi naman biro ang ano. Walang sasakyan talaga mga kamama, mahirap. Nag-enjoy naman po sa. Hindi biro yung walang ano, yung walang sasakyan. Pero minsan ano nila yung mga manonood, sabi nga, may nag-comment nga nung nakaraan. Ako nga eh, since birth wala akong sasakyan eh. Eh yung sa akin iba yun, iba yung sinasabi nila ngayon na ikaw since birth. Ako dito kasi syempre, wala naman kasi masyadong public vehicle dito kaya yun yung mahirap sa amin. Hindi naman katulad sa Pilipinas na pag kahit wala ka sasakyan, sanay talaga tayo doon kasi pwede tayong mamasaheros eh. Pwede tayong mag-tricycle. Diba? Eh dito, puro taxi. Diba? So isipin mo, makapanginayan din mga kamama kasi kita taxi mo, magkano ang taxi? Kung panay taxi ka, diba? Kaya hindi rin biro talaga. Kaya naintindihan ko yung sana nag-comment nung nakaraan na ano, since birth. Hindi ko alam kung exaggerated o parang nakipagkulitan lang sa akin. Pero dito sa Canada, necessity talaga ang merong sasakyan. So ito, hintayin ko lang yung tawag ni Kuya Alex na kakakuha siya ng parts ng paibigay na niya dahil bukas may pasok na naman tayo. Sakaling hindi niya magawa, eh darating na naman tayo sa point ano, pakisuyuan na naman natin yung mga tropa, baka may makasabay na naman pagpasok natin. So ay mga kamama, tatawid muna kami Jacob. 1 hour later. Yun mga kamama, gising si Jacob. Tumawag kasi si Kuya Alex. Ayos na nga daw yung sasakyan. So bukas na ayos na. Nagawa niyang paraan, nakakuha siya ng tornilyo dun sa ano, sa baklasan niya. So ngayon, tanong pa nga niya kung may lakad ako. Sabi ko lang kuya, naghintay lang naman ako. So, sabi niya 5:30, sunduin niya ako at okay na yung sasakyan. Ayan mga kamama, good news na. Good news na sa amin. Nagising eh. Pag ring ng telepono eh, yung paggawa ko ng telepono eh, nagising agad eh. Nandiyan na yung mami niya sa labas eh. Sinamahan ko siya dito sa kwarto eh. Naka-idlip naman ako. Namumula pa yung tenga eh. Hello ka to sa mga subscriber natin. Ayan mga kamama, ayan. Good news. Okay na sasakyan natin. Kunin natin naman kay Kuya Alex. Wow, napalitan na ni Kuya Alex. Ayan, bago na pati yung bakal. Ayan mga kamamaw. Nakuha na natin yung sasakyan. Naku, sarap. Sarap lang gamitin ito. Sabi ni Kuya Alex eh. Gawa mo na yun sa ano, sa long drive mo. Ayan mga kamamaw. Nagpapasalamat tayo kay Kuya Alex sa oras na biligay niya dito sa sasakyan. Malaking bagay Kuya Alex yung ginawa mo sa aking sasakyan. At pero yun mo eh, isipin mo yung oras niya pag minessage mo siya, sinabihan mo siya na ganito, talagang pinapriority niya yung ano mo, yung sasakyan mo. Medyo ano lang natin kaya dahil lang ayusin ko lang to. Medyo masigip kasi yung daanan eh. Naipasok kasi ni Kuya dun sa ano eh, sa may tabi ng sasakyan niya eh, alam mo naman si kama mo eh, yung mata ko kailangan ano, kailangan alerto. Pauwi na tayo, pick upin ko sila misis at bibili tayo ng gatas ng bata. So ngayon okay na to, pinakita ko naman sa inyo yung video ko ng mga pinalitan ni Kuya. Talagang si Kuya Alex ay detalyado talaga siya. Even nung ito bago ko kunin ganito, bago ako umalis, in-explain pa niya lahat-lahat kung ano yung mga pinalitan niya, kung bakit niya pinalitan. Inayos niya talaga, dinetail niya sa akin paano niya inayos yung sasakyan. Para at siyempre kliyente ka eh, pero dapat ano niya, sinasabi niya talaga. Siyempre may mga experience siya ng mga nagpapagawa sa kanya, yung iba sa dealership. Hindi ko na lang babanggitin yung mga dealership at para makasabihin naman eh, sinisiraan ko. Siyempre hindi mo masasabi kasi yung ano, normal na sa tao yan na siyempre kailangan nilang kumita rin eh, di ba? May times sa pag pina-check mo yung sasakyan, sabi nila ay malaking sira, palitin na lahat to. Tapos sinilip lang ni Kuya Alexis, iikpitan lang daw pala yung tornilyo dahil lumawag lang. Alam mo yung gano'n na parang laking naitulong ni Kuya Alex dun sa mga Pilipino dito sa
Saskatoon na mga nagpaayos sa kanya na minsan nakailang balik na yung sasakyan nila. Bakit? Ano daw, nasira na naman, gumastos na ng 2,000. Yung pala, yung gagawin na sasakyan ni Kuya Alex talagang wala na talagang pag-asa ba? Alam mo yung ganoon? Kung sakaling may pag-asa man, sobrang malaki na yung gagastosin talaga para maayos yun. Sasabihin naman ni Kuya Alex pag talaga ay wala na yung chance yan, benta mo na lang dahil matatalo ka pag pinaayos mo yung sasakyan. So ito, tinik ni Kuya Alex okay pa naman at papalag pa naman to, di ba? Mga na-experience lang niya na nakakwento niya sa akin. Hindi ko na pinakita si Kuya Alex kasi mahihain si Kuya Alex Ay, salamat ulit Kuya Alex, naayos na yung truck natin. So ano na to, Dora na, nakabit na rin niya yung hood lifter, gano'n lang pala yung kiniklip lang pala yun So bago na siya, nakita ko talagang maano na Ang kulang na lang dito, hindi pa kasi dumarating na late. Siya pa yung pinaka na late sa lahat yung pag light. So pag nakabit yun, para ko muna pag nakabit yung pag light, tsaka na lang kami mag-i-schedule ni Mrs. kaya na kami maglo-long drive. So ayun mga kamamo, okay na itong sasakyan. May mga plano pa akong balak kung ano yun dito pero bago matapos tong summer, baka ipaproject ko na rin yung kuya kasi mahirap magtrabaho, mahirap mag-ayos ng sasakyan pag winter. So balak papaano ko tag dito, yung ilalim papapinturahan ko, nakalimutan ko yung tawag doon para hindi siya kalawangin Ayun, papaano ko siya, undercoating. Ayun, papa-undercoat ko siya para at least pag winter time hindi siya malaking tulong yung undercoating kasi usual dito nag-i-snow kalawang kalaban ng mga sasakyan dito sa Canada dahil dito sa snow. So ipapa-undercoat natin yan, and then kung sakaling may extra itong speaker natin kasi lang to alam mo naman old school to sasakyan natin, papalitan ko ng yung touchscreen siya na nakakonect na yung backup camera, touchscreen na siya, naka bluetooth na, tapos may GPS. So yun, para in one na siya, hindi na ako sakali magpa-vlog ako at gamit ko cellphone, kundi vlog camera na lang tong cellphone natin, hindi na siya GPS, lalo pag mga long drive ang babanatan nating biyahe, naka GPS na siya dito sa screen natin, diba? So ayun mga kamamaw, tapusin na natin tong vlog na to, marami pa kaming gagawin ni Mrs. Yung mga alaga natin nakakita-kits na lang tayo sa susunod na vlog. Maraming salamat sa inyo. Please don't forget to like, share and subscribe and hit the notification bell for more updates on my video. See you mga kamamaw.